Invite Jesus into your boat. Now, kung mapapansin nyo, from the moment na tumapak ang Panginoong Hesus doon sa boat nila, anong nangyari? Yung bagyo, kusang umalis, kusang nawala. And finally, yung mga disciples, na-experience nila ang peace, na-experience nila ang calmness, then they worshipped Jesus. Kapatid, alam nyo ba yung isa sa tinuturo ng story na to sa Matthew 14? Na meron po talagang mga bagyo sa buhay na tanging ang Panginoong Hesus lang ang may kapangyarihan makapag-alis. May mga bagyo po talaga sa buhay natin na dadaan na wala po talaga tayong magagawa hanggat hindi po natin siya ini-invite sa buhay natin. So, don't get me wrong. I'm not saying na pag in-invite mo si Jesus, instant wala na. Mawawala na yung problema mo, mawawala na yung sakit mo, mawawala na yung mga utang mo. No, hindi po ganun yun. Pag in-invite mo si Jesus as your Lord and Savior ng iyong buhay, may experience mo ang peace which transcends all understanding. Pag in-invite mo si Jesus sa iyong buhay, may experience mo ang joy in the midst of the trial. Pag in-invite mo ang Panginoong Hesus, ma-experience mo ang calmness in the midst of the storm. Anong sabi sa Isaiah chapter 43 verse 2? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Napakagandang verse. Kapatid, hindi ko po alam ang pinagdadaanan mo, hindi ko po alam ang sitwasyon mo, pero one thing is for sure, ang Panginoong Hesus na andyan lang, hinihintay ka lang, at willing po siya na samahan ka sa kahit anong sitwasyon mo, sa problema mo, sa mga pinagdadaanan mo, sa mga bagyo ng buhay, na andyan po siya, hinihintay ka lang. God bless.